Hay, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre mga kasawi, ang ating tatalakayin ngayon ay isa sa mga masugid ko na followers na nag-PM sa atin. Good morning po, please hide my profile and identity. Tanong ko po ma'am, bakit yung asawa ko ay walang gana sa kama? Maganda naman ako at napaka-sexy na din. Ako pa talaga ang nagyayaya, sabihin na wala ako daw, antar daw siya. Ang sabi ko sa asawa ko, ano ba ang gusto mo? Nako, nahay na po siya ng babae. Before possibly po ba maghahal yung asawa ko? 48 na po siya. 33 pa ako. Ngayon, ang problema ko po, parang gusto ko nang magbayad ng lalaki para masatisfied ako. Gusto ko nang kumalabit, pero natatakot ako kasi may anak kami. Ayan, mga kasawi, ibig sabihin, ang asawa niya lalaki ay 48 years old, tapos si babae naman ay isang 33 years old. So yan mga kasawi, ibig sabihin yung asawa niya pagdating sa kama ay wala itong gana. Tapos kapag niyaya niya si mister, ibig sabihin ay ayaw nito, lagi daw siyang pagod. Tapos, syempre siya naman, gusto niyang yun, may pangangailangan siya, yun nga, alam niya na yung mga kasawi, ay gusto niya nang magbayad o mag-hard na isang lalaki na bayaran para lang masatisfied siya. Yan, syempre mga kasawi, yung ating suggestion dito. For me, syempre mga kasawi, may iba't iba kasi yung uri ng isang babae. May isang uri na babae na nakokontento kung ano yung binibigay sa kanya ng asawa niya dahil sa ngalan ng mahal niya ang asawa niya is okay lang kahit nakukulangan. May ibang babae naman talaga na hindi nakokontento kahit mahal nilang isang lalaki, pero kapag dating sa hana-hana, kapag hindi sila nasasatisfied ay nagkakaroon ng pagkukulang or nabibitin sila kasi yun yung pangangailangan nila. Diba? Paras lang naman yung sa lalaki at sa babae is both lang naman talaga yan. Pero dito sa ating sender, di ba, hindi talaga karaniwang na sasabihin niya na, yun nga, mag-hire siya ng isang lalaki para lang masatisfied yung kagustuhan niya pagdating sa lovemaking, mga kasawi. For me kasi, kailangan ang mga babae, kapag sabi ko nga sa inyo, di ba, mga babae, kapag nangalabit yan sa inyo, mga mister, kailangan yung pagbibigyan kasi may mga babae talaga na gustong-gusto nila na makipaghana-hana sa kanilang asawa. Syempre, may pangangailangan din yan. Kaya kapag kumalabit ang asawa ninyo, ay pagbibigyan ninyo para hindi sila mabitin kasi sabi ko nga sa inyo, ang mga babae ay masamang mabitin kasi ganun yun. Kaya syempre, ganun din naman yung lalaki. Di ba? Pag nabibitin ay mainit ang ulo, pero ang babae naman ay nagmamaktol. Kaya kailangan kapag ganito, piliin mo na sabihin mo sa asawa mo na talagang hindi ka na nasasatisfied sa kanya kapag tinatanggihan ka niya, mga kasawi. Siyempre, sino ba yung babae na, siyempre tayo naman, di ba? Minsan lang tayo magyaya sa ating asawa, tapos ikaw tatanggihan ka pa niya, tapos sabihin pa niyang pagod. Di ba yung sa mood natin na sobrang excited tayo sa hana-hana, tapos ganun yung sasabihin sa'yo, is mawawalan tayo ng gana. Kaya minsan nakakapag-isip tayo ng iba't ibang iniisip kung mag-herba tayo para lang masatisfied tayo, pero siyempre natatakot ka dahil meron kang anak. Para sa akin, wag mong gagawin yon. Siguro mas maganda na kausapin mo yung asawa mo na kung paano nyo pag-usapan na magkaroon siya ng gana para sa'yo. Para lang mabigyan yung kagustuhan mo na masatisfied ka. Kaysa naman gawin mo na kumuha ka pa ng isang lalaki para lang masatisfied ka. Ang mangyari kasi, maloloko mo yung asawa mo at pati anak mo ay mawawasak. Malay mo, hindi natin sa at nahulog ka doon sa binabayaran mo isang lalaki. Dahil lahat ng kagustuhan niya ay binibigay sa'yo, lalo pagdating sa kama, di ba? Tapos ngayon yung asawa mo hindi binibigay sa'yo, unti-unting mababago yung attention mo sa iyong binayaran na lalaki or magiging karelasyon mo. Kasi nga, syempre, sino ba yung lalaki na papayag lang na babayaran mo siya pagkatapos wala na ulit kayo, diba? Napakasama naman yung terms na gano'n. So, kailangan kapag ganitong sitwasyon, mga kasawi, mas maganda sender na kausapin mo yung asawa mo. Sabihin mo kung ano yung pangangailangan mo sa kanya na kailangan mo ng ganito kasi gustong-gusto mo. Diba? Kasi karapatan mo yun na sabihin mo sa kanya kasi kaysa naman sa iba mo hanapin yung kaligayahan mo. Baka magulat mo lang siya isang araw, 'di ba?
nawala ka na sa kanya kasi dahil napunta ka na sa iba, dahil hindi niya na ibibigay sa'yo yung kaligayahan mo. Pero ito naman, may what if kung sinabi mo ito sa iyong asawa na nakukulangan ka at hindi ka nasasatisfied sa asawa mo, tapos yung asawa mo ay hindi gumawa ng paraan. Ayan, hindi niya napupunan at wala lang siyang sinabi sa'yo tungkol doon sa pagkukulang niya. So, ibig sabihin, doon ka na mag-decide kung ano ang gagawin mo at ipaalam mo sa kanya na kung hindi mo kayang mapasatisfied ako, so, anong gagawin natin? Kasi ito yung pangangailangan ko, di ba? At least naging honest ka sa asawa mo. So, kung asawa mo, kung ano yung sagot niya, is respetuhin mo. So, kailangan wag niyong babaliwalain ito kasi napakalaki itong tulong sa inyo mag-asawa. Lalo kapag kaya na yun naiisip mo na magkakaroon ka ng isang lalaki para lang masatisfied ka pagdating sa hana-hana ng mga kasawi. Na kailangan dapat yung asawa mo ang magbibigay sa'yo nito na para lang hindi ka mabitin at para masatisfied ka pagdating dito mga kasawi. Ayan ha, tandaan mo yan sender. Wag na wag mo munang gagawin yan kasi may masasaktan ka asawa at may masasaktan kang anak. Ipasantabi mo muna ang iyong kaligayahan tapos kausapin mo ang asawa mo ng maayos at masinsinan para naman aware siya na ganito ka na. Hindi ka na nasisiyahan sa kanya dahil nawawalan siya ng gana sa'yo. At higit sa lahat, pagdating sa kama ay nawawala na rin siya. Pagdating dito sa performance na kailangan ay yung kailangan mo yun. Dahil, syempre, andun mo maipapalabas yung pagmamahal sa kanya. Syempre, respeto yun bilang asawa. Kaya kung ano man ang sasabihin mo, yun dapat niyang sundin kasi nga kaysa naman mapunta ka sa iba. 'Di ba? At least ginawa mo yung paraan kung ano yung pangailangan mo at para alam din niya, para matugunan niya yun mga kasawi. Siyempre sa ating mga sender, ayan, pwede po kayo mag-comment, baka may more on pa kayong nalalaman tungkol dito sa ating sender para naman maliwanagan. Yan lang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share, pag-comment at pagre-react. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Bye!